Hello guys! So ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Tecno. Ito ang Puba 5. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng uncommon na shape ng box na to. Dito sa loob, itong phone case, jelly case ito guys. Itong stickers, card coupon. Ang okay lagi sa Tecno, meron itong 13 months para sa warranty, SIM ejector. Sa pinakaloob, itong headset o earphones, itong USB cable at itong power brick. Ito'y supported ng 45 watts. Nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 1 hour at 11 minutes. Nag-drain test naman ako, so mula sa 100% na battery, naka-on screen ito ng walang patayan sa 60% na brightness. Naubos ang battery nito ng 21 hours at 50 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Mecha Black. Available din ito sa blue at amber gold. Yung design na itong back panel medyo futuristic na parang robot. Yung design na yan, smooth lang yan sa surface, wala kang makakapa dyan. Itong back panel na ito, plastic lang ito, same din ng frame na acceptable naman kasi nga entry mid-range phone lang naman ito. Yung screen syempre glass pero wala akong makitang detail online kung anong glass protection meron ito. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Isang napansin ko, meron niyang nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na punch hole screen na Full HD Plus na IPS display na makakapili ka sa 60, 90 at 120Hz sa refresh rate. Ang network nito guys ay 4G LTE. So nag-test ako dito kung working sa D2 SIM. Good news dahil compatible. Nag-try din ako para sa GOMO SIM. Test na rin natin dito yung data speed. Ito naman yung sa Wi-Fi speed test. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng 8 megapixel sa front camera. Meron itong dalawang variant, yung 8128 sa SRP na 7,999 pesos at 8256 naman para sa SRP na 8,499 pesos. Yung 8GB RAM nito guys ay meron yan extended RAM or fusion RAM. Kaya sa box meron yan label na 8+8. Sa hindi pa nakakaalam kung paano i-set up ang Fusion RAM, punta ka lang sa settings, hanapin mo tong special function, select mo tong memory fusion, pili ka lang dito kung ilang plus ang gusto mo. After mong ma-select, magre-restart yan. Ayan, meron ka ng 16GB na Fusion RAM. Balik tayo sa specs. Ang Tecno Puba 5, ito talaga ay dual rear camera lang na no gimmick, walang drawing na camera para lang magmukhang tatlo na napaka-common sa ibang smartphone design ngayon. Ang main shooter nito ay 50 megapixel sa 1440p na common sa mga ganitong 50 megapixel. Kasama rin itong AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. So guys, ito ang sample ng pictures. Meron tayong dito sa indoor, outdoor at low light.
Meron itong security level na L1 na Full HD. Dagdag details ko lang. Sa right side niya, yung volume rocker at power button / on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen ay yung SIM tray. Medyo kakaiba lang yung placement ng cards. Dito sa side ay yung dalawang SIM. On the flip side naman ay yung sa SD card. Sa ilalim naman, yung speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman bandang screen ay yung earpiece. At dito sa pinakataas ay yung pangalawang speaker. Dahil itong PUBA 5, ito ay dual speakers. Ito ang sample ng tunog ng speakers. Napansin ko malakas, pero kung sanay ang tenga mo sa Xiaomi, mas maganda ang quality nun. Ang chipset na nandito ay yung common na Helio G99 na sa ganitong SRP wala naman sa akin negative dito or di ka naman lugi kasi di naman mahal ang unit para mag-expect tayo ng pagkataas-taas at maganda rin naman ang feedback sa chipset na to. So guys, check naman natin anong available na settings dito sa dalawang sikat na game app. Dito sa Mobile Legends, meron tayo ditong low, high, at super sa refresh rate. Smooth, medium, at high, at ultra naman para sa graphics. At sa CODM naman ay low at medium para sa graphics at low, medium, high naman para sa frame rate. Ang isang special feature nitong PUBA 5 ay yung vapor chamber cooling. Yung ganitong technology para masimplihan lang natin, para mas madaling maintindihan, mas mananatili nitong cool yung phone mo kahit heavy user ka. Pero syempre, hindi naman OA, para di rin tayo umasa ng sobra. Ang isang nagustuhan ko sa PUBA series kasi basic talaga ngayon yung smartphone na 5,000 mAh. Pero dahil ito ay PUBA 6,000 mAh meron tayo dito tapos 45 watts pa. Next, explore naman natin yung user interface nitong Tecno, check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami tong bloatwares. Ito napansin ko, marami siyang bloatwares, may iba pwede mo uninstall at may iba na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. Ako si Kuya Gizmo, peace!